Magandang araw mga bata! Ngayon, matutunghayan ninyo ang isang nakaka-inspire na kwento na pinamagatang ang paru-paro na hindi makalipad. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Sa isang maliwanag na hardin na puno ng makukulay na mga bulaklak ay may naninirahan na paru-paro na ang pangalan ay Bina. Si Bina ay kakaiba sa mga paru-paro. Hindi siya makalipad. Habang ang ibang paru-paro ay lumilipad ng mataas at nararating kung saan nila gusto. Samantalang si Bina ay nakaupo lang sa isang tabi at malungkot. Isang maaraw na hapon ay lumapit kay Bina ang mga kaibigang paru-paro. Hello, Bina! Kumusta? Bakit hindi ka sumama sa amin? Masaya doon sa malayo. Paano siya sasama sa atin? Hindi niya nga kayang lumipad. Bakit na natin siya isasama? Matatagalan lang tayo sa pamamasyal. Oo nga, maliit lang ang pakpak ni Bina. Hindi natin siya katulad. Ha ha ha! Kawawa Bina, walang silbi. Ha ha ha! Nagtawanan ang magkakaibigang paru-paro habang lumilipad palayo kay Bina. Araw-araw, pinapanood ni Bina ang kanyang mga kaibigang paru-paro. Sila ay sumasayaw sa hangin at naglalaro sa gitna ng mga bulaklak. Gustong-gusto ni Bina na makisali, ngunit tanging ang pag-upo at pagmasid lang ang kaya niyang gawin. Bakit kaya hindi ako makalipad tulad nila? Isa rin naman ako paru-paro. Kaya lang, mahina at maliit ang aking mga pakpak. Parang wala akong silbi. Lumapit ang isang matandang uod na ang pangalan ay Kato. Kamusta, Bina? Bakit ka malungkot ngayon? Kumusta, Kato? Nalulungkot ako kasi hindi ako makalipad kagaya ng mga kaibigan kong paru-paro. Maliit lang ang mga pakpak ko. Pakiramdam ko, naiiba ako. At wala akong silbi. Naiintindihan ko, mahirap talagang makita ng iba'y masaya, pero hindi ka walang silbi. Pero wala akong kayang gawin. Hindi ko nga kayang tumalon mula sa lupa. Hindi yun totoo. May mga biyaya kang taglay na wala sa kanila. Nakikita mo mga bagay mula rito na hindi namin nakikita mula sa kalangitan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nakikita ko na hindi ninyo nakikita? Halimbawa, nakikita mo ang mga bulaklak ng malapitan, nakikita mo ang maliliit na insekto na hindi namin napapansin. May kakaibang kakayahan ka sa mundo. Inisip ni Bina ang sinabi ni Kato. Ngunit, patuloy pa rin siyang malungkot. Nais niya makalipad at maging tulad ng iba. Kaya't naglakad siya patungo sa kagubatan. Habang naglalakad siya, biglang lumakas ang hangin. Narinig ni Bina ang malalakas na tunog. Minala siya at nakita ang mga madilim na ulap. Parating na ang bagyo. Takot na takot si Bina. Pero inisip niya pa din ang mga kaibigan ko nito. Naku nga! Kailangan ko magpadali at puntahan ang ibang mga paru-paro. Nasa hagdan pa sila. Kailangan kong ipalam ito sa kanila. Agad na tumulo si Bina pabalik sa hardin. Kabado at ako siya. Ngunit alam niya ang kailangan niyang tumulong sa mga kaibigan. Pagdating niya sa hardin, malakas ang hangin at malinis na ang kalangitan. Mga kaibigan! Makinig kayo! Parating na ang bagyo! Kailangan ninyo maghanap ng masisilungan! Nagulat ang mga paru-paro at tinignan sila ng kapatid. Bagyo? Paano mo nalaman, Bina? Nakita ko sa kagubatan! Lalong lumalakas ang hangin at malalakas na ang tulog! Kailangan ninyo magtago kagad!
Pero saan kami pupunta? Paano kung matatakoy na namin? Magtago kayo sa ilalim ng malalaking dahon. Protektado kayo mula sa hangin at ulan. Bilisan ninyo! Wala na tayong oras! Sumunod ang mga paru-paro kay Dina at mabilis silang nagtago sa ilalim ng malaking dahon. Si Dina naman ay nakakita ng ligtas na lugar sa ilalim ng isang malaking sanga. Sa oras na iyon ay naabutan sila ng may malakas na hangin at matinding pagulan. Pero ligtas sila mula sa kanilang unang taguan. At isang sandali ay tumigil na ang hangin, kulog at ulan. Unti-unting lumabas ang mga paru-paro mula sa kanilang mga pinagtaguan. Nang makita nilang ligtas na silang lahat, nagtipon sila kay Dina na nakatago pa rin sa ilalim ng sanga. Bina, salamat. Kung hindi mo kami pinalalahanan, baka napahamak pa kami sa bagyo. Oo nga, maraming salamat sa iyo, Dina. Iniligtas mo kami. Napakatapang mo. Sana ay mapatawad mo ako sa mga nasabi ko. Hindi ko naisip na makakatulong ako. Akala ko, wala akong silbi. Pero gusto ko kayong tulungan at protektahan. Maaaring hindi ka makalipad. Pero may espesyal na kakayahan kang taglay. Nakita mo ang mga bagay na hindi namin nakikita. Tama! Napansin mo ang bagyo bago pa namin ito malaman. Mahalagang bagay yun. Naramdaman ni Dina ang init sa kanyang puso. Ngumiti siya sa kanyang mga kaibigan. Maaaring hindi ako makalipad, pero kaya ko pala ang tumulong. Hindi ko alam yun. Bina, ipinakita mo sa amin na bawat isa sa atin ay may sariling lakas. Hindi man ikaw makalipad, ngunit maaari ka pa rin maging bayani. Salamat, Kato! Naiintindihan ko na. Ang pagiging espesyal ay hindi lang tungkol sa paggamit ng meron ka upang matulungan ang iba. Special ka, Bina. Maswerte kami na ikaw ay kaibigan namin. Sana ay mapatawad mo kami. Oo, sana mapatawad mo kami, Dina. Ipagdiwang natin si Dina. Ikaw ay kamangha-manghang kalunga. Wala iyon, mga kaibigang paru-paro. Naramdaman ni Dina ang kaligayahan. Napagtanto niyang hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kakayahang makalipad. Meron siyang sariling paraan upang matulungan ang mga kaibigan. At iyon ang nagpapakaiba sa kanya. Maaaring hindi ako makalipad, pero kaya ko rin gumawa ng pagbabago. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging espesyal. Simula noon ay hindi na nila iniiwanan si Bina at isinasama nila ito sa kanilang paglalaro at pamamasyal. Ang kwento ni Bina ay nagtuturo sa atin na ang pagiging espesyal ay hindi nasusukat sa kakayahang makalipad o sa pisikal na mga katangian. Meron tayong lahat ng sariling lakas at mga regalo na maaari gamitin upang matulungan ang iba. Sa kwento ni Bina, natutunan natin na ang pagiging espesyal ay hindi nasusukat sa mga pisikal na katangian, ngunit sa mga regalo at lakas na mayroon tayo upang matulungan ang iba. At dito po nagtatapos ang ating kwento na may pamagat na ang paru-paro na hindi makalipad. Hanggang sa muli, paalam!